Kamusta po kayong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayong araw, susuriin natin ang paksa tungkol sa ang paggamit ng beetroot upang mapabuti ang daloy ng dugo at malunasan ang erectile dysfunction. Kung ang iyong pagkalalaki ay hindi na gumagana tulad ng dati, kung ang iyong mga umaga ay tahimik, ang iyong kumpiyansa ay nawawala, at pagod ka nang magpanggap na hindi ka apektado nito. Makinig kang mabuti dahil ang ibabahagi ko ay maaaring makagulat sa iyo o baka ikabigla mo pa. Nakita mo, matapos gamutin ang libu-libong kalalakihan na higit sa edad na senti natuklasan ko na ang nag-iisang pinakahindi napapansing sanhi ng mahinang paninigas ay hindi ang mababang testosterone. Ito ay ang mahinang daloy ng dugo. At ang lunas, hindi ito isang asul na tableta. Hindi ito isang mamahaling aparato. Hindi rin ito isang supplement. Sa katunayan, ito ay isang simpleng gulay na maaari mong kainin tuwing umaga. At sa loob lamang ng ilang araw, ang iyong sirkulasyon, ang iyong enerhiya, at ang iyong pagkalalaki ay maaaring magsimulang bumalik. Ang pangalan ko ay Dr. Rowena Bautista. Ako ay isang espesyalista sa kalusugan ng mga lalaki na may higit sa 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga matatandang lalaki na maibalik ang kanilang lakas, kumpiyansa at sigla. At sa video ngayong araw, gagabayan kita sa isang mabisang natural na solusyon na suportado ng agham, pinagkakatiwalaan ng mga tunay na pasyente at madaling mabili sa bawat grocery store. Dahil kapag sinimulan mo ang iyong umaga sa isang pagkaing ito, lahat ay magbabago. Ang presyo ng dugo ay nagiging matatag. Tumataas ang nitric oxide. Ang oxygen ay dumadaloy ng eksakto kung saan ito kailangan. Kasama na riyan sa ibaba. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito alam. Kaya hinihimok kita na manatili hanggang sa pinakahuli. Ipaliwanag ko ng eksakto kung paano ito gumagana, paano ito gamitin, at kung bakit napakaraming lalaki ang nakakakita ng mga resulta sa loob lamang ng 7 araw. Bago tayo sumisid sa buong pamamaraan, maglaan ng 1 segundo upang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi mo kailanman mapapalampas ang isa pang tip na makakatulong sa iyong mabawi ang iyong lakas, enerhiya, at kumpiyansa. At kung ang mensaheng ito ay tumatagos sa iyo, i-type lamang ang isa sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0 para malaman ko kung paano ka mas mapagsisilbihan ng mas mahusay. Magsimula tayo sa tunay na dahilan kung bakit napakaraming lalaki na higit sa isinti ang nahihirapan sa mas mahinang paninigas at kung bakit mas may kinalaman ito sa daloy ng dugo kaysa sa testosterone. 1. Ang nakalimutang dahilan. Humihina ang paninigas pagkatapos ng 60. Gusto kong magsimula sa isang bagay na halos hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki. Hindi mula sa kanilang doktor, hindi mula sa kanilang mga kaibigan, at tiyak na hindi mula sa mga commercial sa TV. Ngunit, ito ay isa sa pinakamahalagang katotohanan na natutunan ko sa aking 3 dekada bilang isang manggagamot sa kalusugan ng mga lalaki. Ang paninigas ay hindi basta-basta nawawala pagkatapos ng iseta dahil lamang sa ikaw ay tumatanda. Iyan ang alamat, ang tunay na dahilan. Ang iyong dugo ay hindi na gumagalaw tulad ng dati. Nagkaroon ako ng hindi mabilang na mga lalaking umupo sa aking harapan. Mabubuting lalaki, malalakas na lalaki, mga lalaking nagtrabaho ng husto sa buong buhay nila at titingnan nila ako sa mata at sasabihin, "Doc, sa tingin ko lampas na ako sa aking kasikatan." At titingnan ko sila pabalik at sasabihin, "Hindi, hindi pa. Ang iyong kasikatan ay nasa loob mo pa. Ang iyong sirkulasyon ang napabayaan, hindi ang iyong pagkalalaki. Kita mo, ang iyong kakayahang makamit at mapanatili ang paninigas
ay nakasalalay sa isang mahalagang sistema sa iyong katawan. Ang daloy ng dugo, mas partikular. Ang daloy ng dugong mayaman sa oxygen papunta sa maliliit na ugat ng iyong ari. At ang daloy na yon ay pinapagana ng isang gas na natural na ginagawa ng iyong katawan. Isang bagay na tinatawag na nitric oxide. Noong ikaw ay mas bata, mataas ang iyong mga antas ng nitric oxide. Kaya naman lahat ay gumagana ng napakabilis, napakadali. Madalas nang walang gaanong pagsisikap. Ngunit pagkatapos ng 16 bumababa ang iyong nitric oxide, minsan ng higit sa 70%, ang iyong mga ugat ay nagsisimulang tumigas. Ang panloob na lining ng iyong mga daluyan ng dugo, na tinatawag na endothelium, ay hindi na gaanong tumutugon. Bilang resulta, ang dating bugso ng dugo na pumupuno sa iyong ari na parang lobo, ngayon ay parang patak-patak na lang. Hindi ka sira. Ang iyong katawan ay humihingi lamang ng tulong. At narito ang bahaging tumatama sa napakarami sa aking mga pasyente. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong pagganap. Nakakaapekto ito sa iyong kumpiyansa, sa iyong pagtingin sa sarili, maging sa iyong emosyonal na koneksyon sa iyong kapareha. Ang pinakamasama, karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman sinasabihan na ito ay maaring ayusin. Ngunit ito ay posible. At sa isang paraan na mas natural at napapanatiling paraan kaysa sa iyong iniisip. Dahil maniwala ka man o hindi, mayroong isang simpleng gulay. Isa na maaari mong kainin tuwing umaga na tumutulong sa iyong katawan na muling buuin ang nitric oxide at muling simulan ang makina na nagpapatakbo ng iyong paninigas, enerhiya at sirkulasyon. At sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo kung ano ang gulay na yon at kung bakit ito ay mas makapangyarihan kaysa sa karamihan ng mga tableta sa merkado. 2. Ang isang gulay na nagpapabago sa sirkulasyon sa matatandang lalaki. Noong una kong natuklasan ang kapangyarihan ng gulay na ito, aminin ko na ako ay nag-aalinlangan, hindi dahil hindi ako naniniwala sa pagkain bilang gamot, kundi dahil tila napakasimple nito. Maaari bang ang isang bagay na napakaordinaryo, napakamura, ay talagang makagawa ng pagkakaiba sa kung paano dumadaloy ang dugo sa pinakamahalagang bahagi ng katawan ng isang lalaki. Ngunit pagkatapos ay nagsimula kong makita ang mga resulta. At hindi lang ako ang nakakita. Ang aking mga pasyente, mga lalaking nasa huling 60s, 70s, kahit na maagang 80s, ay bumabalik pagkatapos lamang ng ilang linggo at sinasabi ang mga bagay tulad ng, Dr. Bautista, nagising akong matigas ulit. O, sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang buwan, naramdaman kong handa ako tulad ng dati. At ang tanging binago nila ay ang pagdaragdag ng isang pagkaing ito sa kanilang pang-umagang gawain. Ang gulay na tinutukoy ko ay beetroot. Oo, beets. Ang matingkad na pulang ugat na madalas na isinasantabi sa mga plato o nakakalimutan sa ilalim ng isang salad bar. Ngunit nakatago sa loob ng simpleng gulay na yon ay isang compound na lubhang kailangan ng iyong tumatandang katawan. Ang dietary nitrate. Kapag kumain ka ng beets, ginagawa ng iyong katawan ang mga nitrate na yon na nitric oxide. Ang parehong gas na nagsasabi sa iyong mga ugat na mag-relax, bumuka, at hayaang malayang dumaloy ang dugo. Ang kahanga-hanga ay kung gaano ka-target ang epekto nito. Ang mas mataas na daloy ng dugo ay hindi lamang nakakatulong sa iyong puso o utak. Pinapabuti rin nito ang sirkulasyon sa iyong pelvic region. Kasama na ang parang esponghang tissue sa loob ng iyong ari na pumupuno at lumalaki sa panahon ng pagka-excite. Para sa mga matatandang lalaki, ito ang lahat. Hindi mo lamang pinapabuti ang iyong kakayahang magkaroon ng paninigas. Pinapakain mo ang sistema na sumusuporta sa sigla, enerhiya, at kumpiyansa.
At mayroon pa akong isang bagay na nais ibahagi, isang bagay na personal. Taon na ang nakalipas. Nagtrabaho ako sa isang Ginoo na nagngangalang Charles. Siya ay 71. Isang retiradong inhinyero at hindi siya nagkaroon ng buong paninigas sa loob ng mahigit 1 taon. Gumawa kami ng isang simpleng pagbabago. Sinimulan niya ang bawat umaga na may isang baso ng sariwang beet juice. Aknaon sa lamang. Yun lang. Pagsapit ng 2 linggo, tinawagan niya ako na emosyonal at sinabing, Dr. Bautista, pakiramdam ko ay ako na ulit ang sarili ko. Doon ko nalaman na hindi lamang ito teorya, ito ay totoo. Ngayon, ano nga ba ang nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag kumakain ka ng beets? Paano nagiging nitric oxide ang nitrate na yon at naibabalik ang daloy ng dugo kung saan mo ito pinakakailangan? Hatiin natin ito at makikita mo kung bakit mas mahalaga ang tiyempo at paghahanda kaysa sa iyong iniisip. 3, ano ang nangyayari sa iyong katawan kapag kumakain ka ng beets? Ngayon, maaring nagtataka ka, paano makakatulong ang isang simpleng bagay tulad ng beet na maibalik ang daloy ng dugo na mayroon ka noong mas bata ka, dati? Ganito rin ang tanong ko. Ngunit kapag naunawaan mo na kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan, lahat ay magkakaroon ng katuturan. At sa totoo lang, ito ay parang panunood ng isang mabagal na himala na nagaganap sa ilalim ng balat. Narito ang nangyayari kapag kumakain ka ng beets. Hindi ka lamang nakakakuha ng fiber o antioxidants. Binibigyan mo ang iyong katawan ng direktang pinagkukunan ng dietary nitrates. At ang mga nitrate na iyon ay ang hilaw na material na ginagamit ng iyong katawan upang makagawa ng isang bagay na tinatawag na nitric oxide. Ito ay isang gas, hindi nakikita at tahimik. Ngunit ginagampanan nito ang isa sa pinakamakapangyarihang papel sa iyong vascular system. Ang nitric oxide ay nagsasabi sa iyong mga daluyan ng dugo na mag-relax. Sinasabi nito sa iyong mga ugat, bumuka kayo, hayaang dumaloy ang dugo. Iyon ang signal na nawawala sa iyong katawan. Ang paglalakbay ay nagsisimula sa iyong bibig. Habang nanginunguya mo ang beet, ang bakterya sa iyong dila ay nagsisimulang gawing nitrites ang mga nitrates. Pagkatapos, habang nilulunok mo, ang iyong tiyan at daluyan ng dugo ay nagpapatuloy sa prosesong yon, na sa huli ay ginagawang nitric oxide ang mga nitrites na yon. Sa loob ng ilang minuto, maaari kang makaramdam ng kagaanan, isang pakiramdam ng mas mahusay na oxygenation, at sa paglipas ng panahon, kung mananatili kang pare-pareho, mas malakas na daloy ng dugo, hindi lamang sa iyong puso at utak, kundi sa iyong ibabang bahagi ng katawan, kung saan maraming lalaki ang nagsisimulang maramdaman ang paghuli ng mga taon. May mga lalaki akong nagsabi, Doc, akala ko tapos na ako. Akala ko ang pinakamagandang bahagi ng buhay ay nasa likuran ko na. Ngunit pagkatapos ng 2 linggo ng pang-umagang beet juice, tumatawag sila pabalik. Sinasabing mas matalas ang kanilang pakiramdam, mas masigla, at oo, mas tumutugon sa mga intimate na sandali. Hindi lang ito tungkol sa sex, ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Ito ay tungkol sa paggising sa umaga at alam na ang iyong katawan ay nakikinig pa rin sa'yo, tumutugon pa rin. At narito ang isang bagay na mas kapana-panabik. Ang beets ay hindi lamang nakakatulong sa daloy ng dugo. Pinoprotektahan din nila ang iyong mga daluyan ng dugo mula sa pinsala. Binabawasan ang pamamaga at maaari pang makatulong na mapababa ang presyo ng dugo sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, hindi lang isang problema ang kanilang inaayos. Pinapalakas nila ang iyong buong pundasyon ng cardiovascular. Ngunit syempre, para gumana ang lahat ng ito,
Kailangan mong malaman kung paano gamitin ang beets sa tamang paraan. Ang tiyempo, ang paraan. Kahit na ang kinakain mo kasama nito ay maaaring maging sanhi ng tagumpay o kabiguan ng iyong mga resulta. Kaya, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano gawing bahagi ng iyong umaga ang beets at kung paano makuha ang ganap na pinakamarami mula sa bawat kagat. 4. Mga tunay na resulta mula sa mga tunay na lalaki na higit sa 60. Mayroong isang bagay na makapangyarihan sa pagkakita ng agham na nabubuhay, hindi lamang sa mga klinikal na pagsubok o mga aklat aralin, kundi sa mga tunay na tao. At masasabi ko sa iyo ng may ganap na katapatan. Ang ilan sa mga pinakakapaki-pakinabang na sandali sa aking karera ay ang marinig ang tahimik na pag-asa na bumabalik sa boses ng isang lalaki kapag sinabi niyang, "Doc, gumagana ito." Hayaan ninyong ikwento ko si G. Anderson. Siya ay 67 noong una siyang nagpatingin sa akin. Isang retiradong guro, mahinahon magsalita, may dangal, ngunit malinaw na binibigatan ng isang bagay na hindi masabi. Sinabi niya sa akin na hindi siya nagkaroon ng buong natural na paninigas sa loob ng mahigit 8 buwan. Walang paninigas sa umaga, walang pagka-excite na kompleto. Nagsisimula na itong makaapekto sa kanyang kasal. Ngunit higit pa riyan, binabago nito kung paano niya tinitingnan ang kanyang sarili. Sabi niya, pakiramdam ko ay pinagtataksilan ako ng aking katawan at hindi ko alam kung paano lumaban. Nag-usap kami tungkol sa daloy ng dugo, nitric oxide, at ang papel ng dieta. At nagmungkahi ako ng isang simpleng bagay. Hiniling ko sa kanya na simulan ang kanyang umaga sa kalahating tasa ng sariwang beet juice. Iyon lang, walang mga reseta, walang pilitan. Isang tahimik na pangako lamang sa kanyang sarili. Pagkatapos ng mga 2 linggo, tumawag siya sa aking opisina. Ang kanyang boses ay mas magaan. Halos nagulat. Sabi niya, nagising ako kaninang umaga at naroon ito. Hindi mahina, hindi bahagya, solido, at hindi ko kailangan ng anumang dagdag para mangyari ito. Narinig ko ang pagbabalik ng kanyang dangal, ang dignidad. Hindi ito tungkol sa pagganap. Ito ay tungkol sa pagiging buo. Naramdaman niyang buhay siya ulit. Ang kwento ni G. Anderson ay hindi kakaiba. Nakita ko itong nangyayari ng paulit-ulit sa mga tubero. Accountant, veterano, pastor. Mga lalaking inakala na ang kanilang pinakamahusay na taon ay lumipas na para lamang matuklasan na sa kaunting suporta at pagiging pare-pareho. Ang kanilang mga katawan ay mayroon pa ring maibibigay. Ang gusto kong marinig mo ay ito, hindi ka lampas sa tulong. Ang iyong katawan ay hindi sumuko sa iyo. Naghihintay ito ng tamang signal, ng tamang suporta. At kapag dumating iyon sa pamamagitan ng isang bagay na kasing simple ng isang baso ng beet juice, ipinapaalala nito sa atin kung gaano katalino at katatag ang katawan ng lalaki. Ngunit tulad ng sinabi ko kanina, hindi lang ito tungkol sa beet mismo, ito ay tungkol sa kung paano at kailan mo ito ginagamit. Kaya ngayon, lakarin natin kung paano eksaktong ihanda at inumin ito tuwing umaga upang ma-unlock ang buong potensyal nito. Ang tiyempo ay lahat, at ang susunod na ilang minuto ay magpapakita sa iyo kung bakit. 5. Kailan at paano kumain ng beets para sa pinakamataas na sirkulasyon? Kung may isang bagay akong natutunan sa aking mga taon ng pagtulong sa mga matatandang lalaki na maibalik ang kanilang kalusugan, ito iyon, ang tiyempo at pagiging pare-pareho ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Maaari kang magkaroon ng tamang pagkain, tamang nutrisyon, tamang intensyon. Ngunit kung gagamitin mo ito sa maling paraan o sa maling oras,
hindi mo makukuha ang mga resultang kaya ng iyong katawan. At iyan ay lalong totoo sa beets. Ngayon, alam kong may ilang lalaki na nabibigatan kapag nakakarinig sila ng isang bagong gawain. Iniisip nila na kailangan nilang baguhin ang lahat sa magdamag o maghanda ng mga komplikadong pagkain. Ngunit ang totoo, ang paraan upang makuha ang pinakamarami mula sa beets ay napakasimple, at kapag naramdaman mo na kung ano ang ginagawa nito para sa iyong katawan, gugustuhin mong magpatuloy. Ang umaga ay ang ginintoang bintana. Iyon ang panahon na ang iyong testosterone ay natural na pinakamataas. Ang iyong mga daluyan ng dugo ay pinakatumutugon, at ang iyong katawan ay handa na sumipsip ng mga nutrisyon. Ang pagkain ng beets sa walang laman na tiyan o pag-inom ng beet juice bilang unang bagay ay nagbibigay daan sa iyong katawan na gawing nitric oxide ang mga mahalagang nitrate na yon ng mas mahusay. Nagkaroon ako ng mga lalaking sumubok na inumin ito sa hapon o pagkatapos ng mabigat na almusal, at ang pagkakaiba sa tugon ay gabi at araw. Kaya, narito ang aking inirerekomenda. Magsimula sa kalahating tasa ng inihaw na hiwa ng beet o i-blend ang isang maliit na beet sa isang pangamagang smoothie. Para sa mga mas gusto ang kaginhawahan, ang isang scoop ng mataas na kalidad na beetroot powder sa maligamgam na tubig ay maaaring gawin ang trabaho ng kasing ganda. Hindi mo kailangan ng marami. Ang mahalaga ay gawin mo ito araw-araw bago ang iyong unang pagkain. Isa pang bagay na lagi kong ibinabahagi sa aking mga pasyente: iwasan ang pagsisipilyo kaagad, bago o pagkatapos kumain ng beets. Alam kong kakaiba ito pakinggan, ngunit ang mga palakaibigang bakterya sa iyong bibig ay tumutulong na simulan ang proseso ng pag-convert ng nitrates sa nitric oxide. Kung gagamit ka ng malakas na mouthwash o magsisipilyo kaagad, maaari mong harangan ang mismong reaksyon na kailangan ng iyong katawan upang mapalakas ang daloy ng dugo. Ito ay maliliit na detalye na tulad nito na ginagawang isang mahusay na gawi ang isang magandang gawi. At ang ilang dagdag na pulgada ng daloy ng dugo ay maaaring mga hulugan ng lahat pagdating sa kumpiyansa, enerhiya at intimacy. Ngunit gaano man kalakas ang beets, hindi sila mahika. Kailangan nila ng tamang kapaligiran upang gumana, at sa kasamaang palad, maraming mga lalaki ang hindi sinasadyang sinasabutahe ang kanilang mga resulta tuwing umaga sa pamamagitan ng pagsasama nito sa mga maling pagkain. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung ano ang dapat iwasan at ang mga nakakagulat na pagkakamali sa almusal na maaaring pumipigil sa iyo. 6. Ano ang hindi dapat kainin sa umaga? Kung gusto mo ng mas mabuting paninigas, madaling mag-focus lamang sa kung ano ang idaragdag, ang beet juice, ang pang-umagang gawain, ang mga pampalakas ng sirkulasyon. Ngunit sa paglipas ng mga taon, napagtanto ko ang isang bagay na kasing halaga. Ang inaalis mo sa iyong umaga ay maaaring mas mahalaga, kung hindi man higit pa, kaysa sa iyong isinasama. Kita mo, nagkaroon ako ng mga pasyente na lumalapit sa akin na nagsasabing, "Doc, umiinom ako ng beet juice tulad ng sinabi mo, ngunit hindi ako nakakakita ng malaking pagbabago." At kapag tiningnan namin ng mas malalim, matutuklasan namin na ang kanilang mga gawi sa almusal ay tahimik na kumakalaban sa kanila. Ang mga pagkaing inakala nilang hindi nakakapinsala o kahit malusog ay talagang nagpapakipot sa kanilang mga ugat. Nagpapamaga sa kanilang mga daluyan ng dugo at pumupurol sa mismong nitric oxide boost na sinusubukan nating makamit. Isa sa mga pinakamalaking salarin, ang mga processed na karne sa almusal, bacon, sausage, diliham. Ang mga pagkaing ito ay puno ng sodium
at preservatives na nagpapakipot sa mga daluyan ng dugo at nagbabawas ng sirkulasyon sa iyong pelvic region. Pagkatapos ay merong mga refined carbs, puting tinapay, muffins, pastries. Ang mga ito ay nagpapataas ng iyong insulin at nagpapabagsak sa iyong mga hormone, kabilang ang testosterone at ang sobrang caffeine sa walang laman na tiyan na maaring magpataas ng cortisol, ang pangunahing stress hormone ng iyong katawan na nagpapasikip sa mga daluyan ng dugo at ginagawang mas mahirap ang pagka-excite. Ngayon, hindi ko sinasabi na hindi mo na maaring kainin muli ang mga pagkaing iyon. Ngunit kung sinusubukan mong ibalik ang iyong pagkalalaki, tunay na bigyan ang iyong katawan ng pagkakataong lumaban. Kung gayon, ang unang oras ng iyong araw ay kailangang suportahan ang paggaling. Hindi ito harangan. Sa halip ng mga processed na karne, kumuha ng isang nilagang itlog o isang maliit na dakok ng mani. Sa halip na matamis na tinapay o cereal, subukan ang isang hiwa ng abokado sa whole grain na tinapay. Ang mga ganitong uri ng pagkain ay maganda ang pagsasama sa beets. Nagbibigay sila ng malusog na taba, bitamina, at mineral na nagpapalusog sa iyong mga daluyan ng dugo at sumusuporta sa balanse ng hormone. Kapag ginawa mo ang pagbabagong yon, inaalis ang nagbabara sa iyong sistema at pinapalitan ito ng mga pagkaing nagpapalusog at nagpoprotekta. Tumutugon ang iyong katawan, dumadaloy ang dugo, bumabalik ang init, at para sa maraming lalaki, ang unang natural na paninigas pagkatapos ng mga linggo o buwan ay parang buhay na humihinga pabalik sa kanilang pagkakakilanlan. Ngunit ang tiyempo ay hindi lamang tungkol sa paggan. Ito ay tungkol sa biology. May dahilan kung bakit inire-rekomenda ko na gawin ang lahat ng ito sa umaga, hindi sa hapon, dahil may isang malakas na nangyayari sa iyong katawan tuwing umaga na ginagawa itong perpektong bintana upang muling buuin ang iyong lakas. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung bakit ang tiyempo ng iyong mga gawi sa umaga ay maaaring magbago ng lahat. 7. Bakit mas mahalaga ang umaga kaysa sa iyong iniisip sa paglipas ng mga taon? Napansin ko ang isang bagay na makapangyarihan tungkol sa mga lalaking nagtatalaga sa mga gawi sa umaga. Lalo na ang mga higit sa 60. Hindi lamang ito na mas mahusay tumugon ang kanilang mga katawan. Bagaman, tiyak na totoo iyon. Ito ay dahil ang mga umaga ay nagiging isang uri ng tahimik na pagbabago, isang pagbawi, isang sandali kung saan sa halip na hayaan ang araw na magdikta kung ano ang kanilang nararamdaman, pinipili nilang itakda ang tono na may lakas, layunin, at paggaling. Sa biolohikal na paraan, ang umaga ay isang ginintuang bintana para sa kalusugan ng lalaki. Ang iyong mga antas ng testosterone ay nasa kanilang pang-araw-araw na rurok na nangangahulugang ang iyong katawan ay mas natural na tumutugon sa stimulasyon, parehong mental at pisikal. Ang iyong presyo ng dugo ay may posibilidad na bahagyang tumaas sa mga unang oras, na maaring parang masamang bagay. Ngunit sa totoo lang, ay naghahanda ito sa iyong circulatory system para sa aksyon kung bibigyan mo ito ng tamang suporta. Kapag kumonsumo ka ng mga pagkaing mayaman sa nitrate tulad ng beets sa umaga sa walang laman na tiyan, mas mahusay ang iyong katawan sa pag-convert nito sa nitric oxide. Ang gas na yon, tulad ng alam mo na, ay nagsasabi sa iyong mga daluyan ng dugo na mag-relax at lumawak, binubuksan ang mga pintuan para sa oxygen, nutrisyon, at dugo na maabot ang bawat sulok ng iyong katawan, kabilang ang mga lugar na tumutukoy sa iyong intimacy at kumpiyansa sa sarili. Ngunit may mas malalim akong napansin sa aking mga pasyente. Kapag sinimulan ng isang lalaki ang kanyang umaga nang may intensyon,
Pinipiling alagaan ang kanyang sarili sa halip na laktawan ng almusal o kumain ng isang bagay na mabilis at processed. Nagsisimula siyang bawiin ang kontrol sa kanyang kalusugan. Ito ay isang psikolohikal na pagbabago tulad ng isang pisikal. At para sa mga lalaking matagal nang nakakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa kanilang mga katawan. Ang pagbabagong yon ay maaaring magbago ng buhay. Naalala ko ang isang pasyente, isang 72 taong gulang na dating Marine, na nagsabi sa akin, "Doc, ayoko ng shortcut. Gusto ko ng misyon. Gusto ko ng dahilan para gumising at ipaglaban muli ang aking katawan." Nagsimula kami sa maliit, isang baso ng beet juice, isang 10 minutong paglalakad, isang mas mahusay na almusal. Sa loob ng ilang linggo, hindi lamang siya nagkaroon ng mas mahusay na sirkulasyon, mas mahimbing siyang natutulog, mas tumatawa. Nagpapakita ng pagkakaiba sa kanyang kasal. Iyan ang magagawa ng mga gawain sa umaga. Hindi lamang nila pinapagaling ang katawan, pinapatatag nila ang pagkatao ng lalaki. Ngayon, maaaring nagtataka ka, gaano katagal bago mo simulang maramdaman ang mga pagbabagong ito? Kailan talaga nagsisimulang lumitaw ang mga benepisyo sa iyong enerhiya, sa iyong pagganap, at sa iyong kumpiyansa? Iyan mismo ang ating tatalakayin sa susunod. Dahil ang timeline ng mga resulta ay maaaring makagulat sa iyo, lalo na kung matagal ka nang natigil sa dilim. 8. Ano ang aasahan? Ang timeline para sa mga resulta. Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na nakukuha ko mula sa mga lalaki kapag nagre-rekomenda ako ng natural na paraan tulad ng beet juice ay ito. "Dr. Bautista, gaano katagal bago ako makaramdam ng isang bagay?" Ito ay isang makatarungang tanong dahil maging tapat tayo. Kapag dumaan ka ng mga buwan o kahit na mga taon na pakiramdam mo ay binibigo ka ng iyong katawan, mahirap paniwalaan na ang isang bagay na kasing simple ay maaaring mag-udyok ng tunay na pagbabago. Ngunit, nakita ko na itong nangyayari ng paulit-ulit. Sa unang ilang araw, karamihan sa mga lalaki ay hindi nakakapansin ng malalaking pagbabago sa kanilang pagganap sa silid-tulugan. Ngunit napapansin nila ang isang banayad na bagay, medyo mas may kulay ang kanilang mukha. Bahagyang mas mahusay na pukus, kahit na mas madaling bumangon sa kama sa umaga. Hindi yun basta-basta. Iyon ang simula ng muling paggising ng iyong circulatory system. Pagsapit ng araw 4 o 5, ang nitric oxide boost na yon ay nagsisimulang mabuo. Ang mga daluyan ng dugo ay nagsisimulang bumukas ng mas malaya. Maaari kang makaramdam ng mas maiinit na kamay at paa. May mga lalaking nagsasabi sa akin na mas magaan ang kanilang pakiramdam, na parang hindi na gaanong nagsusumikap ang kanilang katawan para lang malampasan ang araw. Pagkatapos ay darating ang araw 7. Dito nagiging interesante ang mga bagay. Ilan sa aking mga pasyente ang nag-ulat na nagising na may kanilang unang kusang loob na paninigas sa umaga sa loob ng ilang buwan. Walang gamot, walang panlabas na stimulasyon, kundi ang natural na resulta ng dugo na sa wakas ay umaabot kung saan ito dapat pumunta. At hindi lang ito ang pisikal na tugon. Ito ang emosyonal na pag-angat na sumusunod. Isang pakiramdam na nagbalik na ako. Pagsapit ng 2 linggong marka, maraming lalaki ang nagsisimulang makakita ng mga nasusukat na pagpapabuti. Mas malakas na tugon sa paghipo, mas pare-parehong enerhiya sa buong araw, kahit na mas mababang presyo ng dugo sa ilang mga kaso. At kung mananatili kang pare-pareho sa loob ng buong 30 araw, ito ay nagiging higit pa sa isang pagbabago. Ito ay nagiging isang pundasyon. Lagi kong ipinapaalala sa aking mga pasyente, ang susi ay hindi perpeksyon,
Ito ay pagiging pare-pareho. Hindi mo pinipilit ang iyong katawan. Sinusuportahan mo ito. At kapag ibinigay mo sa iyong katawan ang kailangan nito, araw-araw, bawat sandali, tumutugon ito. At narito ang pinakamagandang bahagi. Hindi lang ito tungkol sa paninigas o enerhiya. Ang beats ay gumagawa ng isang bagay na mas malalim sa ilalim. Sinusuportahan na nila ang iyong pangmatagalang kalusugan ng vascular, ang mismong sistema na nagpapanatili sa iyong utak na matalas, sa iyong puso na malakas, at sa iyong pagkalalaki na buhay. Kaya, dalhin natin ito sa isang hakbang pa. Paano kung ang simpleng gawi sa umaga na ito ay maaaring maging isang ritual, isang pang-araw-araw na kasanayan na hindi lamang nagpapabuti sa pagganap, ngunit tumutulong sa iyong bawiin ang iyong pagkakakilanlan bilang isang lalaki. Sa susunod na seksyon, tatalakayin natin kung paano nangyayari ang pagbabagong yon at kung bakit ito ay mas makapangyarihan kaysa sa pag-inom lamang ng isang tableta. Siyam. Ang ritual sa umaga na nagbabalik sa pagkalalaki. Mayroong isang bagay na sagrado sa katahimikan ng umaga bago ang ingay. Ang mga abala, ang bigat ng araw ay manirahan para sa marami sa mga lalaking kasama kong nagtatrabaho. Ang mga unang oras na yon ay nagiging higit pa sa isang oras para kumain o maglakad. Nagiging sandali ito upang muling kumonekta, upang alalahanin kung sino sila, upang bawiin ang isang bagay na inakala nilang nawala, ang kanilang pagkalalaki. Ngayon, hindi ko tinutukoy ang pagkalalaki sa maingay, performative na paraan na madalas na inilalarawan ng lipunan. Tinutukoy ko ang tahimik na lakas, ang matatag na kumpiyansa, ang kalmadong kaalaman na gumagana pa rin ang iyong katawan, na ito ay sayo pa rin, at na maaari ka pa ring bumangon sa bawat kahulugan ng salita. Para sa napakarami sa aking mga matatandang pasyente, ang pagbuo ng isang ritual sa umaga sa paligid ng isang bagay na kasing simple ng pag-inom ng beet juice ay nagiging isang pagbabago. Hindi na ito tungkol lamang sa pagpapabuti ng sirkulasyon o pagkakaroon ng mas matigas na paninigas. Bagaman ang mga bagay na yon ay talagang mahalaga, ito ay nagiging tungkol sa pagpapakita para sa iyong sarili. Ang pag-aalaga sa iyong katawan sa unang bahagi ng umaga ay nagsasabing, may pakialam pa rin ako, lumalaban pa rin ako para sa akin. At ang mensaheng iyon, na hindi sinasabi sa mga salita, kundi sa gawa, ay nagsisimulang hubugin muli ang iyong kaisipan mula sa loob, palabas. Naalala ko ang isang partikular na lalaki, isang 74 taong gulang na biyudo na ginugol ang mga huling taon sa tinatawag niyang tahimik na pag-urong. Hindi siya gaanong lumalabas. Hindi niya nararamdaman ang kanyang sarili. Ngunit nagtalaga siya sa gawi sa umaga, araw-araw. Beet juice, sa pagsikat ng araw na sinusundan ng isang maikling paglalakad at ilang malalim na paghinga. Pagkatapos ng 3 linggo, sinabi niya sa akin, pakiramdam ko ay nagising ako. Hindi lang pisikal, may iba pa. Isang bagay na mas malalim. Iyan ang uri ng pagbabagong pinag-uusapan natin dito. Dahil sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa paninigas o daloy ng dugo. Ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Kapag sinimulan mo ang iyong araw ng may intensyon, ng may pag-iingat, ng may kapangyarihan, nagsisimulang magtiwala muli sa iyo ang iyong katawan. At sa tiwalang yon, nagsisimula ang paggaling. At mayroon pang isang piraso nito na nais kong ibahagi. Marahil ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil kahit na may ritual sa umaga na ito, kahit na may tamang pagkain at tiyempo, karamihan sa mga lalaki ay mayroon pa ring isang bagay na nakakaligtaan. Ito ay isang simpleng katotohanan na maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng panandaliang pagpapabuti at pangmatagalang pagpapanumbalik. At iyan mismo ang pag-uusapan natin sa susunod. 10. Isang huling salita mula kay Dr. Bautista.
Kung kasama pa rin kita dito, gusto kong maglaan ng sandali upang direktang magsalita sa iyo, hindi bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakasama ang libu-libong lalaking tulad mo. Mga lalaking nagdala ng tahimik na kahihiyan, tahimik na pagkabigo, o isang lumalagong pakiramdam ng pagkakakonekta mula sa kanilang sariling mga katawan. Mga lalaking sinubukang tawanan ito, tiisin ito, o simpleng tanggapin na ganito lang gumagana ang pagtanda. Ngunit narito ako upang ipaalala sa iyo, hindi kailangang maging ganyan. Ang totoo, ang iyong katawan ay nakikinig pa rin, tumutugon pa rin, may kakayahang magbago pa rin kahit na huminto na ang mundo sa pag-asa nito mula sa iyo. At minsan ang kailangan lang ay isang maliit, matatag na pagkilos ng pag-aalaga. Tulad ng pagdaragdag ng beat sa iyong umaga upang simulan ang epekto ng paggaling. Nakita ko itong nangyari sa mga lalaking inakala na ang kanilang pinakamahusay na taon ay tapos na, para lamang matuklasan na ang lakas at kumpiyansa ay buhay pa sa loob nila. Naghihintay lamang ng tamang signal. Hindi ko ibinabahagi ang mga kwentong ito dahil bihira sila. Ibinabahagi ko sila dahil posible sila. At kung handa kang gawin ang unang hakbang na yon, hindi para sa sino mang iba pa, kundi para sa iyong sarili. Kung gayon ang simpleng gawin na ito ay maaaring maging simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan hihinto ka sa pamamahala ng mga sintomas at magsisimulang bawiin ang kontrol. Ngunit hayaan ninyong maging malinaw ako. Ito ay higit pa sa isang gawain. Ito ay isang kaisipan, isang desisyon. Sa tuwing umiinom ka ng beet juice na yon o umuupo para sa isang mas mahusay na almusal, nagpapadala ka ng mensahe sa iyong puso, sa iyong mga hormone, sa iyong pagkalalaki. Nandito pa rin ako at mahalaga pa rin ako. Kaya tanungin mo ang iyong sarili, ano ang pakiramdam na magising na may enerhiya muli? Na tumingin sa salamin at maramdaman na konektado ka muli sa iyong katawan, na malaman na ang mga pagbabagong ginagawa mo ay hindi pansamantalang pag-aayos, kundi tunay na pangmatagalang hakbang patungo sa lalaking gusto mong maging. At ngayong natuklasan na natin ang agham, ang mga gawi, ang timeline, at ang mas malalim na dahilan sa likod ng pagbabagong ito, mayroon na lamang isang huling piraso na natitira. Dahil kung talagang gusto mong i-lock in ang mga natamong ito at protektahan ang lahat ng iyong pinaghirapan, mayroong isang malakas na konklusyon na naghihintay sa iyo. Isang konklusyon na pinagsasama-sama ang lahat at ipinapakita sa iyo kung ano ang posible kapag ang intensyon ay nakakatugon sa aksyon. Tapusin natin ang paglalakbay na ito ng sama-sama. Konklusyon. Hayaan mong ito ang maging unang umaga ng natitirang bahagi ng iyong buhay. Sa ngayon, nakita mo na ang buong larawan. Nalaman mo na ang tunay na dahilan kung bakit napakaraming lalaki ang nahihirapan sa mas mahinang paninigas pagkatapos ng 60. Ay hindi lamang tungkol sa testosterone. Ito ay tungkol sa sirkulasyon. Natuklasan mo na ang beetroot, isang simple at madalas na hindi napapansing gulay, ay may kapangyarihang muling pag-alabin ang produksyon ng nitric oxide. Ibalik ang daloy ng dugo at magbigay buhay pabalik sa mga bahagi mo na dating nawala. Nakita mo kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan kapag kinain mo ito. Kung paano ang mga tunay na lalaki na tulad mo ay nakaranas ng malalim na pagbabago. At kung paano ang tiyempo, lalo na sa umaga, ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Napag-usapan natin kung ano ang dapat iwasan, ang mga gawi sa almusal na hindi sinasadyang sumasabotahe sa iyong pag-unlad, at ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng pagbuo ng isang ritual. Isang bagay na hindi lamang sumusuporta sa iyong katawan, ngunit nagbabalik sa iyong pagkalalaki
mula sa loob palabas. Nakita mo ang makatotohanang timeline ng mga resulta mula sa mga banayad na maagang pagbabago hanggang sa mas malalaking pagbabago na lumilitaw sa paglipas ng panahon. At narinig mo ang aking personal na mga pagninilay, hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong lubos na naniniwala sa iyong potensyal na makaramdam ng lakas, kakayahan, at buhay muli. Kaya, narito ang gusto kong iwan sa'yo. Huwag maghintay ng mas magandang sandali. Huwag maghintay ng mas maraming motibasyon, mas maraming pananaliksik, o isa pang panggising. Nasa iyo na ang lahat ng kailangan mo ngayon. Ang kaalaman, ang mga kasangkapan, at ang pagpili. Isang maliit na pagkilos na inuulit tuwing umaga ay maaaring magtayo ng isang ritmo ng paggaling na umaabot sa bawat bahagi ng iyong buhay. Ang iyong enerhiya, ang iyong kumpiyansa, ang iyong mga relasyon, at ang iyong pagkakakilanlan bilang isang lalaki. Gaano man karaming taon ang iyong nabuhay o gaano katagal mong naramdaman na hindi ka konektado sa lalaking dati ka. Ang bersyon na yon ng iyo ay naroroon pa rin. Naghihintay, handa na. Ang beats ay simula pa lamang. Hayaan mong ito ang maging unang umaga ng natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi ka pa tapos. Malayo pa. Nagsisimula ka pa lang. Kung ang video na ito ay nagsalita sa iyo, kung nakatulong ito sa iyo na makikita ang iyong katawan sa isang bagong liwanag o nagbigay sa iyo ng isang maliit na dahilan upang umasa muli, ikararangal ko kung bibigyan mo ito ng isang like. Ipinapaalam nito sa akin na mahalaga ang mga mensaheng ito at tumutulong sa iba na tulad mo na mahanap ang suportang kailangan nila. Huwag mag-atubiling ibahagi ito sa isang kapatid, isang kaibigan, o isang taong mahalaga sa iyo. Hindi mo alam kung kaninong buhay ang maaari mong mahawakan sa pamamagitan lamang ng pagpasa nito. Tinatanggap ko rin ang iyong boses sa mga komento. Mag-type ng isa kung susubukan mo ang Beat Morning Routine na ito o ipaalam sa akin kung kumusta na ang iyong paglalakbay. Binabasa ko ang bawat komento at natututo ako mula sa bawat isa sa inyo. At kung nais mong suportahan ang channel na ito at tulungan kaming maabot ang mas maraming lalaki na may tunay, tapat, at puno ng pag-asa na nilalaman sa kalusugan, maaari kang mag-donate sa pamamagitan ng link sa ibaba. Bawat kontribusyon ay tumutulong sa amin na panatilihing walang ad ang mga video na ito, mapagkakatiwalaan at nakatuon sa kung ano ang talagang mahalaga. Ang pagtulong sa iyo na bawiin ang iyong lakas araw-araw. Salamat sa panunood at salamat sa paghawak ng iyong kalusugan sa iyong sariling mga kamay. Hindi ka nag-iisa at hindi ka kailanman masyadong matanda para magsimula muli.